Hi guys! Welcome to my channel. This is Christy BPH. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel para matulungan niyo po ako na ma-reach ko ang 1,000 subscribers. Thank you po. Today, ang pag-uusapan po natin, bakit ko iboboto ang PDP laban Duterte 10 straight? May kanya-kanya tayong reason, ano? Ako hindi sa dahil DDS supporter ako, mag-straight voting na ako sa PDP laban. Mag-straight vote ako sa PDP laban kasi maganda yung lineup nila, puro karamihan talagang titulado. Ano ba ibig sabihin titulado? Yung may mga pinag-aralan at may mga tinapos talaga na karapat-dapat sa mga mambabatas. Alam ang batas, alam ang procedure, alam ang karapatan ng isang tao, alam ang karapatan ng bawat Pilipino. Tapos, puro sila attorney, di ba? Si Jimmy Bondoc, attorney. Si attorney Lambino, puro sila attorney. Except kay Philip Salvador. Anyway, si Philip Salvador, kumpara naman sa iba, di kay Philip Salvador ka na, di ba? Ngayon guys, ito ay para sa akin lang. Kung iboboto natin ang PDP laban, senatorial candidates, malaking bagay yon para kay PRD at kay BP Sara. Kasi nga, bukod sa meron silang kakampi sa Senado, tapos yung mga party list pa nila, di ba? Malaking bagay yon. Doon sa pagboto, doon malaking tulong na yun sa mga Duterte at sa magiging matino ang sistema ng gobyerno natin pag matino ang ilalagay natin sa Senado at sa Kongreso. Yun. Kaya tignan mo, di ba, nagkaka-leche-leche yung mga budget natin kasi hindi matitino yung nasa government natin. Di ba? Kumbaga, karamihan is corrupt. So, para maitigil na natin yun, para mapigilan natin korupsyon, maglagay tayo sa Senado at sa Kongreso yung mga karapat-dapat, yung may utak, yung may tinapusan na attorney na alam ang batas, na hindi nila lalabagin yung batas para hindi nila gagaguhin yung sistema ng gobyerno natin. Para sa akin, OFW Duterte straight. PDP laban senatorial candidate straight vote para matulungan natin si PRD at si BP Sara at magkaroon tayo ng matitinong senators at congressmen sa gobyerno. Hindi lang yung pinapasahod sila ng taxpayer tapos hindi naman nila ginagawang matino yung trabaho nila, di ba? Di sayang lang yung pinapasahod ng nating mga taxpayer, di ba? Sayang lang. So, kailangan maglagay tayo ng matitinong senators, matitinong congressmen sa gobyerno natin. Ganon. Hindi lang basta boboto tayo dahil idol natin, hindi lang basta boboto tayo dahil sikat, hindi lang basta boboto tayo dahil sinabi ng mga vloggers, ganyan. Hindi, dapat pag-aralan natin, i-research natin. Katulad ako, ni-research ko yung mga sila Marcoleta, di ba? Attorney Marcoleta, si Jimmy Bondoc. Si Jimmy Bondoc, idol ko na yun. Ano pa lang yan siya, singer. Di ba? Tapos, nag-attorney siya. Nakaka-proud siya kasi nga, hindi lang siya basta-basta papasok sa pagiging politician, talagang inaral niya. Inaral niya talaga yung pagiging public servant, di ba? Inaral niya talaga. Kaya nakaka-proud si Jimmy Bondoc na hindi mo masasabi na, artista lang yan si Jimmy Bondoc. Hindi nag-aral siya ng pagiging attorney. Tapos yung iba pang kasama ni attorney Jimmy Bondoc sa Duterte, yung may mga pinag-aralan talaga sila. Hanga ako sa kanila, sila yung boboto ko kasi
pag nagsalita sila sa stage, 'di ba, sa campaign rally nila, wala silang mga script. Alam mo talaga yung sinasabi nila ay mula sa puso. Kasi nga, kuha nila ang puso ng mga nanonood. 'Di ba? Wala silang mga script. Kasi malalaman mo naman yun kung sinaulo lang yung sinasabi nila, yung speech nila, sinaulo lang, malalaman mo yun kung hindi mula sa puso, malalaman mo yun. Kaya, kaya dapat ang mga tao, maging wise na, huwag na magpabudol uli. Hindi porke in-endorse, iboboto na. Hindi porke ganun. Ang dapat, maging wise tayo sa pagboto. Isipin natin kung ito bang taon to, in-endorse ni ganito, makakatulong ba to sa Pilipinas? Ilang taon na ba itong naging ganito, naging politician? Ano na ba yung nagawa na ito? 'Di ba? Dapat mga ganun tayo. Ako hindi ako followers ng hindi ako member ng KOJC. Pero iboboto ko si Kibuloy. Bakit kamo? Kasi yung ginawa niya sa community niya, maganda. Maganda yung KOJC Kingdom, maganda yung place nila, 'di ba? Disiplinado yung mga tao niya. Kasi ang hirap kasi do sa iba, binigyan nila ng pangit na image si Kibuloy, 'di ba? Pero sa totoo lang, magaling ang pamamalakad ni Kibuloy sa simbahan niya, sa relihiyon niya. Maganda yung pamamalakad niya. Malinis, ang ganda nung di ba nakita ko sa video, KOJC Church, ang ganda. Tapos yung kingdom nila, ang ganda, di ba? Hindi ako member, hindi ako naniniwala kay Kibuloy, pero gusto ko yung ginawa niya. Gusto ko, at least man lang, yung Maynila, yung ibang parte ng Pilipinas, sa pagiging senador niya, may gumanda sa Pilipinas kahit papano. Tapos, ibabalik pa yung death penalty para sa mga corrupt politician. Mas okay ako doon. Kasi bilang taxpayer, yun ang importante. Yung importante na hindi ginagago hindi kinukurap yung binabayad nating buwis, 'di ba? Yun ang importante. At pag ito natupad yung death penalty para sa mga corrupt politician, mas maganda yung kasi yung mga tatakbong politician sa susunod, mga matitino na. Syempre matatakot sila. Uy, putya, hindi ako magkukurap, hindi ako magkukurap ng ganito kasi may death penalty. O di ang ganda nun, di ba? Lahat magbebenepisyo. Lahat yung bansa natin for sure aasenso kung ganun ang mentality ng mga tatakbong politician dahil takot sila mangurap kasi nga may death penalty. Sino pa ba? Ang paborito ko si Attorney Mark Coleta. Siya, ang cute niya. Hindi, magaling siya magsalita. Straight to the point siya magsalita. Wala siyang binabasa. Tapos, may puso talaga si Attorney Marcoleta, no? Si Congressman Marcoleta. May puso talaga siya pag every time na magsasalita siya, mararamdaman mo yung concern niya sa mga Pilipino Kasi alam niya yung batas, alam niya paano gumawa ng batas, alam niya paano tulungan ang mga tao, 'di ba? Yun ang gusto ko. Si Senator Bato naman, gusto ko rin si Senator Bato kasi nga siya, 'di ba, yung nasa military siya. Alam niya rin paano gumulong yung sa military. Alam niya paano tulungan yung mga Pilipino na aapi din, ganyan. Pero minsan may kakulangan din si Senator Bato. Pero sa ngayon, boboto ko si Senator Bato. Ang pinaka-favorite ko si Senator Bongo. Yan. May kwento ako dyan, guys, kay Senator Bongo, no? May kapatid ako na nandiyan sa Pilipinas. Tapos, ang nanay ko is nakaratay. Tapos, private hospital, ganyan. Tapos, ang laki-laki na ng bill. Hindi kami okay ng kapatid ko. Pero, sinabi ko sa kanya, ilapit mo si nanay sa Malasakit Center para matulungan ba sa financial. Kasi hindi na kaya yung financial Pero dahil mayabang yung kapatid, naman ibang kwento yun, iaano ko yun sa ibang content. Tapos,
ayaw nila. Yung iba kasi 'di ba nahihiya lumapit sa malasakit center kasi nga yung iba may mayabang ganyan. Naaapakan yung ego nila kasi malasakit center pang pang ano yan, pang gobyerno, 'di ba? Libre ganyan, ayaw nila. Yun, hanggang namatay yung nanay ko. Sayang nga eh, sana nilapit nila dahil active pa no ng malasakit center eh, hindi pa binabalahura ng ano ng Bongbong Marcos, 'di ba? 'Yun. Kaya guys, straight Duterte tayo. Both straight PDP laban senatorial straight. Kasi malaking bagay 'yan. Ilagay natin yung matitino sa Congress, sa Senado. Lagyan natin yung matitino. Kasi pag pag inulit pa natin ulit, ilalagay yung alyansa, mga luma na yung mga yan, tapos ilalagay mo, lumang, hindi na maglalagay ng mga bagong ano yan eh, lumang tradisyon na rin yung ugali ang gagawin nila. 'Di ba? Kung talagang gusto natin ng pagbabago, yung mga bagong senators ang ilagay natin para mapakinabangan talaga ng Pilipinas, hindi yung sila yung nakikinabang, hindi yung Pilipinas ang nakikinabang. Dapat ang Pilipinas at ang tao ang nakikinabang sa mga politician na niluluklok natin. 'Di ba? Yun. Kaya both straight PDP laban senatorial candidates. Yun lang. Thank you for watching for my video. Please subscribe, like and subscribe para matulungan niyo akong magkaroon ng 1,000 subscriber. Bye!